Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. And welcome to the first webinar for the month of July, offered to you by Scale Up Training and Development. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga participants na nag-register for tonight's webinar. Mamaya, we are going to share kung ano yung magiging discussion natin for tonight's session. But of course, let me introduce myself lang, no? Very quick. My name is Piper and I will be your host for tonight's learning activity. So again, sa lahat ng mga nandito sa ating Zoom conference, pati na rin sa mga participants na nasa Facebook live streaming, a pleasant evening po sa inyong lahat. Bago tayo mag-proceed with our webinar proper, please be reminded and be responsible for the following house rules. I know na hindi naman ito bago sa inyo, no? Kasi for sure, you already participated sa mga webinars in the past. And for sure, eto din yung kanilang mga basic and common house rules na kailangan talaga natin i-observe para naman smooth sailing ang flow ng ating learning activity ngayong gabi. So let me remind you of the following house rules. Number 1 is for you to keep your microphone muted, no? So make sure na bantayan nyo palagi ang inyong microphone. Baka kasi na-unmute ninyo yung sarili ninyo, madidistract si mentor, pati na rin ang mga co-participants ninyo. So that's why at all times, make sure na you are aware na nakamute kayo. And then second one, you need to make use of the chat box responsibly. Siyempre, kailangan kasi na engaging yung ating session tonight. So that's why I am hoping, no, na sana kapag merong questions, ganun, or may papagawa si mentor, I hope na you will participate, you will engage, kasi kailangan interactive yung ating session tonight. And then the third one is for you to respect the speaker and the participant. So as much as possible, as I mentioned earlier, yung microphone natin sa kailangan naka-mute siya all the time para hindi ma-interrupt si mentor sa kanyang discussion. Kasi 'di ba, baka bigla siyang magulat, pati yung co-participant, so ang tendency masisira yung ating flow sa ating session. Stay present and engage, no? So as much as possible, avoid multitasking kasi nga this is a learning activity. So the reason why kung bakit tayo na-gather this evening is for us to learn another set of knowledge na pwede nating magamit, especially in the context of business development.
keep your camera on if possible lang naman yan, no? We are not really forcing you to turn on your camera, I mean. Para, kasi kung saan kayo comfortable, mas gusto namin na doon kayo. Para comfortable kayo sa inyong learning, sa learning process natin. Okay, so yan yung mga kailangan lang natin i-observe for tonight. Yung ating webinar ngayong gabi is under sa business development namin na category. This is the 7th series of the business development webinars namin. I will give a recap sa mga previous namin na business development kasi baka interested kayo to watch the recorded session and learn, no, from those discussions. So we started with the 101. Ang pinag-usapan natin dyan sa first series, entrepreneurial mindsetting. So if you want to develop the right entrepreneurial mindset, especially of course, no, in terms of developing a business, pwede ninyong balikan ang 101 natin. And then the second one, pinag-usapan natin yung business model canvas. Alam nyo, the reason why, ang isa sa mga kumbaga, root cause kung bakit ang isang business, ang isang business idea, hindi siya nagtatagal kasi nakalimutan ng business owner to create the plan. I am doing business consultancy, no? Tapos may mga lumalapit sa akin ng mga entrepreneurs kasi nagkaroon sila ng problema, mababa yung sales, and so on. And then the moment I am going to ask them, meron ka bang business plan? Dala mo ba ang copy ng business plan mo para pwede nating ma-review at ma-identify saan ka nagkaroon ng problem, no, sa business plan na meron ka. Unfortunately, ang palaging sinasagot sa akin ng iilan sa mga nagpakonsulta sa akin, wala silang business plan. And that's actually the root cause kung bakit hindi nagsusurvive ang isang business. Kasi paano nag-start ang negosyo without writing a plan? Mahirap gumawa ng business plan. Kaya much better for you to learn first etong 102 natin, the business model canvas, kasi the moment na nagawa mo ang business model canvas na yan, it will be easier for you to write the business plan. Number 3, we have the entrepreneurial leadership. Actually, etong entrepreneurial leadership, hindi lang ito siya applicable sa isang business owner or sa isang entrepreneur. Meron kasi tayong iba't ibang klase ng leadership style. Kaya ang ibig sabihin ng entrepreneurial leadership, if you are working in an office, like for example, supervisor ka, manager ka, pwede mong i-adapt ang entrepreneurial leadership style in your organization. Marami kasi ang mga, kumbaga, nasa mindset nila no, na kapag sinabing entrepreneurial leadership, it is just for the entrepreneurs. No. Para ito sa mga leaders na gustong i-adapt ang leadership style na parang isang business owner. The fourth series, this is all about effective negotiation for business growth. The fifth one, if you are a starting business, kailangan mong malaman kung ano yung mga permits and licenses na kailangan mo. So pwede mong balikan yung 105. The 106 is all about business administration at yung pag-uusapan natin ngayong gabi is all about the use of artificial intelligence in order for us to create smart business development decisions, systems, or processes. Nasa fourth industrial revolution na kasi tayo, di ba? Industry 4.0, emerging na ang 5.0. Although hindi pa talaga siya officially na nasa industry 5 na tayo, no? Kumbaga parang nasa transition na. At ang industry 5, ang focus niyan is AI. Kumbaga collaboration of AI and humans. Kasi 'di ba, from the word itself, artificial intelligence. So robots, 'di ba, ganun, machines
Yan yung mga nasa isip natin. And in the past, di ba, kapag gumagamit ka ng ChatGPT, for example, to generate content, di ba masyado siyang obvious minsan, no, nahahalata natin na ay ang content niya generated by AI or ChatGPT kasi walang feelings, walang emotion ang artificial intelligence. So that's why in-enhance nila yung Industry 5.0 human-centric AI na siya. Kaya kung mapapansin ninyo ngayon, ang artificial intelligence para na talaga siyang tao na merong emotions. Kasi yun ang ginagawa ngayon ng mga developers. So that's why if you are doing business, napakalaki ng tulong talaga ng AI sa atin. At yan ang i-discuss ng ating mentor for tonight. So if you're interested to watch the previously conducted webinars, pwede ninyong i-visit ang aming YouTube channel. Tapos nandyan lang no sa playlist ng business development. And if you're interested to avail of a certificate, pwede, no? Just request. We will process the certificate and we will email it to you. So again, for tonight, we are going to discuss the use of artificial intelligence for smart business development. So our mentor for tonight, our mentor and resource speaker for tonight, is the founder of Multimedia Flow. No? He's also an owner of a co-working space in Tagum City. So that's why to those, baka meron no, na taga Tagum City sa ating mga participants, if you are looking for a co-working space, you can actually visit Virtual Owl Co-working in Tagum City. Our mentor is a multimedia editor and of course, napaka-relevant sa ating topic tonight because he is an AI video specialist and AI content creator. So, ladies and gentlemen, please help me welcome our mentor for tonight. We have Mentor Giovanni Ayaldama or Mentor Gio. Hello, Mentor. Good evening. Hello? Can you hear me, guys? Yan. Sige, so naririnig naman namin, no? Clear naman yung audio mo. So I will now stop sharing the screen para you can now start sharing yours. Tapos Okay. pwede ka na rin mag-start whenever you are ready. So good luck everyone and enjoy learning tonight. Okay, good evening, everyone. So, thank you for inviting me here, Ms. Piper, about our topic and on the scale up. So, I would like to share my screen. So, topic for tonight is all about how AI transform ideas into scalable data-driven strategies for sustainable growth. So this topic is controversial right now on AI industry and a lot of business, small business, big business, startup using how to use AI. So yung mga business owner asking paano gamitin, then and paano i-execute using AI. And actually, there's this topic is years ago, a lot of business owner na asking paano gamitin tsaka paano maging trend ang isang business.
And somehow when it comes on pandemic days, uh, medyo ano siya, problem sa small business because there's a lot of closed business, nag-close, mga ganyan. Then uh, when when the AI is coming, so medyo nag-boom at saka nag-grow ang isang business because using AI. So may mga businesses na hindi pa nag-connect or gumagamit ng AI. So medyo slow ang sabi nga ni Miss Piper kanina na ah, medyo hindi sila nakakapag ano tawag sa when it comes ayun nga. So you need to execute using AI to make your business grow and faster. So yeah, by the way, I'm Gio from Multimedia Flow. So I'm the founder and I'm owner of virtual coloring space here on Tagum City, and I'm specialized on multimedia editor and AI video specialist. So I worked for almost 10 years. I think yeah, 10 years na sa VA world. But I I select multimedia because some other business don't know how to start the promoting on marketing. So I have a lot of talk people on uh dito na meet sa meetings, businesses forums. So yun nga uh, and also my clients from international. So I'm helping them to start their business but didn't know how to on the branding side. So I'm the one who help them to uh, kung ano yung brand tsaka niche mo tsaka yung kung ano yung uh, business brand and what is your target audience. So when it comes AI, you need to uh, focus first on your uh, what your business brand because kung di mo alam yung business brand mo and you're using AI, so it's useless and it's a lot of money spent and na mauubos. Hindi naman siya ubos. Pero I mean, you need think twice before you start the business. So what is your para mas higher uh, result on your business. So first your brand guideline and ano yung mission and vision mo sa business. Kasi diyan makikita at saka masusukat kung sa sa kung paano ka mag-start. So para sa AI because a lot of AI na pwedeng gamitin para generate like tools, video, images, text, prompt. So many AI out there na you need to spend a lot, thousand of dollars para makapag gamit ng yan. So think twice before you use the AI and make sure your brand is target to your audience. So yeah. So I'm the one of speaker today. So and let's start. And on the first slide, most company have brilliant ideas and a few tools to turn them into scalable, data-driven strategy that actual sustainable growth. So as business owner like me,
marami akong idea na pumapasok sa utak ko kung paano, you know, anong mga tools na pwedeng gamitin, ano yung mga possible idea na mag-grow yung business ko. So, marami akong katanungan on myself kung paano siya and mag-grow. Then, um, like, for example, like Bill Gates. So, he start on, before, ang AI kasi hindi pa masyadong crowded and hindi pa masyadong ginagamit ng mga tao. So, like, Bill Gates is using AI every day right now. And kahit kayo, you're using AI na sa mga bahay nyo, sa cellphone nyo, you're using Facebook. Then Facebook is one of the biggest, na ginagamit ng mga tao ngayon, lalo sa mga businesses. So Facebook is also have an AI inside on Messenger. When you see on your cell phone, may parang icon na what you call Meta AI. So Facebook have a upgrade and na you know dati hindi siya masyadong maraming tools na ginagamit. So uh, simula yung pumasok ang Meta AI, a lot of company and a lot of um, na nagtatrabaho sa Facebook na yun, dumami nga yung nawala ng trabaho, yung ganyan-ganyan dahil sa AI. So yun, nagbabago-bago ang takbo ngayon ng businesses using AI. And then, yun nga, so kailangan mong evolve, mag-evolve, gumamit nito para hindi ka maiwanan ng mga other businesses na gumagamit ng AI. One time na I have a story, may isang owner na pumunta sa co-working ko na nag uh, nagtrabaho siya dito and then after how many hours um nag nag-usap kami about businesses and then yung offer niya is all about like uh he's helping the um sari store or paano magsimula sa sari store and then yun is providing yung mga gamit, a lot of things paano mag-start sa sari store. So hindi ko na isasabihin yung pangalan ng business niya baka. Then yun na, provide niya lahat ganyan ganyan. Then once yung may pinakita siya na nagkwentuhan kami, may pinakita siya na video. And then pag-check ko is using AI dun sa video na ginamit niya. So I I asked him them, nag-ask ako ng question, "Sir, paano mo ginawa yan, sir, sa yung video na yan?" Sabi niya, "I use AI, and then I paid hundred of dollars for, I think $400 to $500 a year or month credits na binayaran niya." And then sabi niya sa akin, minsan hindi naman actually talaga na ano ang AI sakto kung anong sinabi mo sa prompt, ganyan-ganyan. So, hindi talaga sakto. Pero, yung in the first place na ginamit niya yung AI, okay naman yun. Maganda yung produce ng AI. Then, second, third, fourth. So, sabi niya, not ano talaga, sabi niya. May mga part talaga na, for example, yung calling card, dun sa video, hawak-hawak mo yung calling card, then yung i-input mo yung numbers, gusto nyo i-erase yung numbers na yun or palitan. So, hindi pa talaga accurate ang AI for now. But when it comes B-roll, like generate me this kind of B-roll, ganyan-ganyan sa business mo. So may mga solution at ano naman, kung marunong kang mag-prompt doon sa ginagamit mo na tools. And then sa AI tools kasi ngayon, shuffle yung utak natin na
hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng gamitin, ano yung mas okay na gamitin sa business natin. Kasi every AI, may kanya-kanyang tools yan na pwedeng gamitin for every business. So may saktong AI talaga na pwede mong gamitin doon sa business na ano mo, sa side mo. Kasi when on my experience, I have a lot of tools AI na ginagamit ko sa client na ano pwedeng gamitin, no, ganyan. So nagre-research ako. I'm helping this business owner to para mas gumanda ang flow niya, mas mapabilis yung flow sa business, mas ma-provide ko yung video, graphics, content para sa social media niya na dati kasi most ang creating images, content, vlogs is around umabot ng weeks, ganyan-ganyan, month para provide mo yung ganito karaming files or videos, photos para sa client mo. Right now, uh, prompt lang. When it comes prompt, mas mapabilis mo siya, mas mapadali. In a couple of seconds, dyan agad. So it's very big help para sa mga business owner na nagsisimula pa lang, maliit, like startup business doon sa AI tools na mga ginagamit natin ngayon. So yeah, it's very big help. So if you have an idea, like sabi nga dito, if you have a brilliant ideas on your business, make a prompt for that, and then ask AI and generate that from your prompt. Then AI can help you a lot, like for your content. So in the right prompt lang. So may mga tutorials and ano naman, or yeah, I'm also coaching on AI, how to use AI, and yeah, how to start in your branding. Yeah, so I have also different different on PowerPoint, but right now I focus muna tayo sa AI. So yeah, so that's a solution for me. So dapat mag-engage tayo sa AI. Use AI every day para mas mapabilis yung trabaho natin. Alright? So yeah, if you have a question later, so ask me a question. So first slide, then dito tayo sa second slide. So I select this, we have top 5 AI tools for business 2026. Not only on 2026, ang AI kasi ginagamit na to matagal na. Hindi lang natin, yung Google, matagal na naman na natin ginagamit ng Google. Sa loob ng Google kasi, merong AI yan. So, ngayon, may tao na, like, paano ginawa yung Google? So, syempre tao yan. Ngayon, ang ginawa ng mga programmer dyan is, ano nila, you know, gi-enhance, gumawa sila ng system. So, ang Google kasi connected siya for a lot of information, data, idea. So, then, yun, meron siyang isang malaking database na parang malaki pa sa bahay, malaki pa sa meron siyang like cloud sa loob ng Google. Nakala nyo ang Google icon lang siya sa cellphone, pero iisipin nyo na lang, meron siyang isang malaking compound or may isang malaking oval na data. Hindi lang oval, mas malaki pa, malawak ang data information sa Google. Lahat na lang gusto mong itanong na kay Google na. Pero right now, mas dumadami pa ang AI na like ChatGPT, cloud. So this is a top AI tools for business on 2026.
cloud, cloud is anthropic, best for complex reasoning, professional writing. So, kung mahilig ka mag-write or into professional para sa business mo, and you want to handle your files and mga outputs mo um, sa business, yun. So, cloud is one of, right now, cloud is one of the most na ginagamit ng mga business owner, and nakakatakot siya gamitin. Hindi sa tinatakot kaya. Kumbaga, nakakatakot siya for now isipin kasi ang cloud is gumagawa sila ng sub-agent na for example, kasi ang mga client doon, nag-hire sila ng executive assistant para i-book ang mga meetings, ayusin yung mga files, ayusin yung mga uh, um, meeting sa sa mga client nila, customers nila. So cloud can handle that kind of skills and kind of um, you know na pwedeng possible na may mga part na mawawala yung trabaho ang mga assistant. So, but huwag kayong matakot kasi hindi naman gagana yan hanggat walang na mag-ooperate sa AI na yan. So, sometimes hindi naman may mga part na, for example, kailangan mong palitan yung file name or ganyan. So, kailangan pa rin ng tao. So, but this is the fastest way na yung mga small business owner, I recommend just explore cloud. So, parang nasa, meron kayong sariling assistant na, for example, I use cellphone. Ang cloud, you have voice contact from voice generate to prompt, and then prompt, then send mo sa yung cloud is send niya sa chat, then cloud what you call this organize a lot and set up your project management, then yun, automated na siya, kaya mong i-automate lahat ng gusto mong, pero kailangan mong ayusin, organize lahat ng folders mo sa PC mo. So kaya niyang kontrolin yan at i-automate. Then yung cloud, pwede niya meron siyang integrated sa AI ng ChatGPT, and marami siyang function sa cloud. So you can explore cloud there. Then there's ChatGPT, Runaway ML, HeyGen, Zapier. So mag-discuss ako about dyan, small lang para hindi masyadong mahaba. Yun, sa ChatGPT, Runaway. Sa ChatGPT, ito yung mga ginagamit ng mga virtual assistant right now, mga like generate ng text, image for your post sa social media, integration, writers, content creators, ginagamit to. Lalo na mga student ngayon, ginagamit na rin yung ChatGPT. And and by the way, not only ChatGPT, there's a lot of like OpenAI. So, and like Bing on Microsoft, sa PC nyo, laptop nyo, mayroong Microsoft, di ba Microsoft ano yan, then merong Bing or Copilot, similar siya sa ChatGPT, and Google have similar also na parang ChatGPT, that's what you call Gemini. So Gemini, Google. So we can use Gemini. Sometimes kasi yung mahilig tayo sa free. Pag naubos na yung natin, credits on ChatGPT na free account, you can use Gemini. So naubos yun, you can use Bing. Pag naubos yun, you can use Copilot. So
Then if you have money and to invest, you need to subscribe ChatGPT, pati sa cloud. So meron siyang limitation na hindi yung command ng command, prompt ng prompt. May limitation siya every apps. So syempre, paano kikita yung developer at owner dito? So nilimit nila. And then today kasi kaya nila nililimit is marami na kasing gumagamit. Baga yung data, ano na parang, nag-hoard na, or like for example, yung mga basta na limitation na. Then Runway is using for video editing, generation, HeyGen, Zapier. So I discuss little bit on about cloud. Una tayo sa ChatGPT. So ChatGPT OpenAI is launch siya nung 2022, but dinidevelop na to around 2020 ano pa, mas mga ano pa dyan. Then yung taong na yan. Then when it comes pandemic, pumasok ang ChatGPT kasi yung owner is sabi niya, yung nagka-idea siya na syempre yung pandemic time, mas dumami ang users, mas maraming na re-research, hindi lang sa Google. So pumasok ang ChatGPT, pumasok lahat ng business owner na gumamit dito at nag-improve at marami ding nawala ng trabaho. Hindi lang kasi chat, hindi lang kasi may mga voice din na ino-automate, like for example PLDT. Dati tumatawag tayo manual sa PLDT, and then yun nga, ngayon in-automate na nila. So chatbot, tapos tawag mo, kala mo tao, pero AI, robot siya, bot. So yun, and that's technology, and built language model. So yeah, purpose generate human-like text from Q&A. You can also question and answer. Dun sa prompt mo, bibigyan kanya ng answer, writing a code. So may mga yung nag-start pa mo lang mag-code, you can use ChatGPT. So inside ChatGPT kasi, there's a lot of tools. So I will give you an example. This. So, yung iba kasi, kala lang nila, chat lang, prompt lang, command. So, meron siya, inside ChatGPT, there's a lot, doon sa left side, meron siyang apps ng tinatawag, apps, project, library, C-chat, codex, many more. Deep research. Yan. So, sa deep research, mas ginagamit ko siya when it comes research sa gusto mong plan for your business about technology or mas trends pa. So yeah, try to use deep research para mas mag-improve ang yung business plan. Then doon sa apps, there's 3 option here, like featured option. Meron siyang sa Apple Music, Canva. So connected siya sa a lot of tools like Figma, creating designs, TripAdvisor. Sa lifestyle, ito, so many apps inside ChatGPT. Para na siyang Google. Mas iba kasi prepare na nila ChatGPT ngayon, lalo na ngayon mas marami nang gumagamit na users sa ChatGPT. Then, ayun, booking, cafe, writing,
andito na lahat. Before mo gamitin to, so pwede mo siyang select. For example, gusto mo sa writing, just type writing. So yan, academic writing toolkit para sa lalo ngayon mga teachers, mga instructors, business owners na mas gusto nyo mas ma-improve yung writing ano nyo. So malaking tulong siya. Ako hindi ako masyado marunong sa English before, but I use ChatGPT para mas ma-enhance ko pa sa business. Yun. Then sa self-plagiarism din, meron dito na rin lahat-lahat yung mga uh, typo mo or mali-mali mo sa paragraph mo again. So you can plagiarize, may automatic na siya, automate na. Then yun, sa ChatGPT, you can generate your logo, brand, poster, home design, furniture, interior for your para sa bahay mo. For example, may pinapagawa ka na bahay tapos walang interior, then hindi ka na mag-hire ng interior design. Ipakita mo lang yan tapos yun, parang DIY, mga DIY lang. So pwede mong gamitin si ChatGPT for inspiration. And so yeah, a lot of use ang ChatGPT. Baga multi-purpose siya. Lalo ngayon, 100 million users. So yeah, you can speak ChatGPT every day para mas ma-improve. Pag magaling ka mag-prompt sa ChatGPT, mas maganda yung result. So, and then pwede mo siyang just make me improve this prompt. So merong din doon na may mga tools na improve the prompt, your prompt. Parang ganoon para mas yung result mas maganda. Then yun, sa ChatGPT, there's voice actors na ginagamit nito always. So how voice actor can use ChatGPT for self-direction tips? Harnessing conversational AI to refine performance and develop professional skills. Voice acting and is a much solitary art. It is a collaborative one with the rise remote recording and every growing world of audio books, podcasts, animation, video games, voice actor, and increasingly expected to deliver polished performance independently. So, make it short na ako. Ang ChatGPT is help siya for example, may script ka. Gusto mong gagawa ng script para sa, dati kasi manual. May script, record mo yung sarili mo, basahin mo yung script, meron kang teleprompter sa harap, tapos multiple, ulit mo pang ulit-ulitin ng mga ilang beses, 10, 20 beses mong ulitin para i-perfect ang script na yun when you're recording. But ChatGPT and other platform na mas mapadali yun. For me as matagal na ako sa industry, so we're using before, then generate to audio books. So hindi na mahihirapan ang mag-record. So you can record using script. I gave you an example tools. Sa script, meron siyang 11 Labs. So this bonus ko na sa inyo to. 11 Labs is one of the power tools na ginagamit para sa mga like your voice. You can clone your voice using 11 Labs. So inside 11 Labs, mas mapadali mo siya na kung gusto mong record yung sarili mo, and then yung script na ginawa mo from ChatGPT, import mo siya sa 11 Labs, and then 11 Labs can generate your voice clone. And yun, niya na, isasabihin niya na yun. Then,
Yeah, so I'm also editor, video editor. So kaya medyo may ano ako dito, medyo may idea at medyo magaling ako kung paano siya from text to speech, music, speech to text, voice cloning. Then yung iba, kung gusto mong gumawa ng kanta, meron din 'yan. Son AI. For example, may business or ano kayo sa I'm also AI content creator. May mga client ako na uh, we're using Sono AI from your script or your song, then generate namin dito advanced AI na pwede kang gumawa ng kanta using this or hymn or for your business. Kasi sa akin ang napansin ko lang, yung pumupunta ako ng other restaurant, may mga kanta sila na may naririnig ka na, for example, ginagamit ito ng mga other business owner din. So he's developing this kind of practices na pwede ka palang gumawa ng sarili mong mga kanta from your business. For example, like jazz, love song, or Tagalog. You can use Sono AI. Then, for example, about mga Filipino food or ganyan. So, generate ka ng mga Filipino Tagalog song using this kind of apps na ngayon ipi-play mo doon sa restaurant nyo. Then, yun ang napansin ko. May mga restaurant na ginagawa yung ganun. Always. So, yun. Gumagamit sila ng Sono AI. I think Sono AI yung ginagamit nila. Ngayon, yung mga artists right now, like YouTube, para sa akin based on my research, YouTube, meron siyang foul na siya ngayon. May mga copyright na artists, I think sa social media na bawal ka yata na magkumanta na tapos i-copyright na. Hindi kagaya dati, pwede kang kumanta sa harap ng ano, tapos i-claim na ng may owner kasi humigpit sila sa ganyan kasi lumabas ang mga ganitong application na parang ginagaya yung mga kanta nila pero kino-compose parang nire-revive compose ng other then yun, so humigpit ang mga artists dahil sa mga AI ngayon. So, kino-copyright claim. So, merong features na sa YouTube o other social media na pwede mo nang i-claim yung kanta na yun na ikaw lang talaga. Tapos, yung kita sa'yo, meron kang percent na makukuha doon sa kanta na ginamit nila sa parang, syempre, di ka kasi noon ng mga artist, manual, as ako, musician din ako na mahilig ako sa mga songs or nagigitara ako. So yun yung based on my research lang din. So yeah, Sono AI, one of the greatest na pwede kang gumawa ng content using this AI. So yeah, this is pricing, may mga pricing naman siya how much the so you can try may free naman siya advance. Yeah, there's a lot AI. Then yeah, cloud yun na explain ko na kanina. But this is the automated workflow for your para mas dito mas ma-automate yung flow mo sa business mo. So you can automate your laptop
inside like mga folders mo using this AI. Then you need to organize lang and na sa mga folders. So actually I subscribe this kind of AI cloud to, mas madali siya. Sa loob ng 3 to 4 hours dati, nagagawa ko na ng 20 minutes para matapos ang isang task. So yeah. Hi Jen. So hey Jen, kumbaga. So how to use HeyGen for corporate training? Create high quality training videos that engage, educate, empower your team. So meron akong video na pwede niyong panoorin. I don't know if maririnig niyo. Ito kasi HeyGen, Zapier, halos pare-parehas na sila eh. But it depends tools na paano siya gamitin. Sa Zapier kasi, ito yung mga gumagamit ng mga big businesses, small, medium enterprises na tools. So you can automate your workflow using, may AI na rin inside Zapier. You can automate your emails, Slack, Salesforce. So Slack is one of the message or communication tools, lalo sa mga virtual assistant, or I think mga teachers ginagamit na rin to for group chat or ano. So mas professional siya gamitin, hindi lang sa chat for messenger chat. So, you can organize kasi dito and may AI na siya. Yung mga folders mo, Google Drive, yung mga link dito na sa loob ng Slack. So para may idea kayo ano yung itsura ng Slack. So this is a work platform productivity for ano. So ito yung mga other you can visit Slack for communication, ano siya, for your team, for your small team, big team, may 5 team ka sa so using Slack can communicate. And for marketing, all developers, virtual assistant, so very big help siya sa mga small and big businesses. Then marami siyang integration ang Zapier na you can, sa loob ng Zapier kasi you can import your email emails, phone, meron na rin siyang you can schedule your emails using Zapier na pag nag-handle ka na ng maraming contacts, hindi mo na kayang i-handle lahat. So you can automate using Zapier para mas mapadali, para mas maka-jump ka pa sa another business. Baga meron kang i-hire na manager lang na mag-handle dito. So you can outsource your tasks, then your hire mo, train mo siya, then you can jump to another business na naman. So just use this Zapier for your business. Then marami siyang para sa mga call center, ginagamit na rin to lagi. Matagal na ang Zapier. Nag-ano lang siya into AI. So mas nag-i-improve ang workflow and nila. So so kaya hindi sila nagko-close agad dahil nag-aano sila sa AI. So isa din yun sa business owner. So just engage AI na today
para hindi ka ma-behind. So yeah. And I make it short na lang, total. And yo, and yeah, dito sabi gut instinct versus data intelligence. So before manual, hindi ang mga business owner may mga idea sila pero matagal planuhan kung paano. Pero when it comes AI, data intelligence, mas nakikita niya ang plano at kung ano ang mga ginagamit ng mga tao ngayon at ano ang iniisip ng mga tao. So, paano niya na kukuha yun? Ngayon, meron siyang data sa loob, like for example, Google or ChatGPT. Kung ano yung the more nire-research nila natin or yung mga user, yun ang inaano ng AI. So, mas dun siya na kumukuha at for example, pag nag-research or nag-create plan ka into your business using ChatGPT, sabihin mo, utusan mo siya, please create me a plan, ganyan-ganyan for 2026. So, yung mga idea ng mga nagre-research din, ngayon naghalo-halo na yan, halo-halo na, tapos nag-develop na, tapos pinagsasama-sama niya na yung mga idea. Ngayon, bibigyan ka ni AI na ito yung result na iniisip din ng ibang tao. Ngayon, meron din siyang kung ano yung lugar na so pwede mo rin siyang what is the main, business or ano yung pinakamagandang negosyo dito sa lugar na to. Ano yung mga nire-research nila, ganyan. Meron siyang platform na ganun kung into depth na kayo na para mas ano yung pwedeng gamitan, ano yung pwedeng ilagay, ano yung i-design ko sa business ko, ano yung mas trend ngayon, ano yung please give me the result, the image or ano yung ganyan, how estimate mo yung plan, estimate mo yung lahat ng cost of your, sa babayaran mo kung ano yung magiging cost mo sa pinaka tawag dito sa business mo, ano yung mga bibilihin, bibigay na yun ni AI, ito total niya na yan automatic. So itanong mo na lahat, hindi ka na compute ka pa, bakit papahirapan mo pa yung sarili mo na pwede mo naman i-ano dito kay pag mali siya di palitan mo yung prompt, ayusin mo lang. So ganun. So sa Excel sheet, you can use cloud. Meron na rin siyang mas i-improve niya yung Google Sheet or ano mo na papalitan niya yung inside your Excel sheet. So may power na ang AI na para i-enhance, i-export, palitan ang plan or i-automate ang mga i-calculate niya na automatic na. Meron na lahat-lahat. Meron ng mga ganun sa cloud. Then sa AI as engine of idea requirement. So pag-check nyo sa image dito, may idea capture, data analyst. So nag-start siya sa idea capture. Yun nga sabi ko, yung research, dyan nag-start ang AI. Ini-improve niya para siyang buhok sa, sa tao. Pag mas habang sa una, maliit pa lang, habang tumatagal, lumalaki, tapos nag-i-improve. Tapos yun. Then, after that, ang data, ang idea, ina-analyze niya para mas gumanda, baga mas mapolish ang mga idea. Baga pinagsasama-sama niya lahat-lahat. So makikita niyo sa pictures yung mga maliliit, mga idea, capture ano yan. Then
may mga lines, yan, ina-analyze niya na. Then, after analyze, may mga pattern na yan. Baga, nag-auto-generate na ang AI para bibigyan kanya ng pattern. Baga, yung result, pag nag-ano ka sa ChatGPT, may lumalabas parang pattern, may mga icon, so may mga pattern na siya. Kung paano, may mga bullets, pattern na tawag dun. Baga, kung paano mo lang siya i-prompt. Then, yun, after pattern discovery, strategy na. So, dun sa pattern na ginawa mo, ngayon, please give me the most strategy for your business para mas ma-improve ang negosyo mo na hindi ka ma-behind. I have a story na nagtatrabaho siya sa dito sa mall sa Tagum na sabi ko, asan ka na nagtatrabaho ngayon ka ako? Dito sa ano sir, ganyan ganyan. Kasi yung ano nag-close, bakit ka ako? Bigla nag-close yung ano niya kasi matagal na sila sa marketing social media nila kasi tinitignan ko noon wala silang masyadong online presence. So ayun, kulang sila sa strategy bakit bumagsak ang isang negosyo. Isa sa one of biggest brand din yun sa whole Philippines. Yung natanong ko sa ano. Ngayon, nagre-rebrand sila, change management para mas ma-improve ang like mga social ano, o pagandahin nila yung ano, ganyan-ganyan. So, yeah. So, they're evolving na para mas ma-improve. I think is using AI na. So, for that, para mas okay. Then, yeah. Strategy requirement. So, validation, scoring. So, yan. So, after strategy, ito na yung lahat ng mga uh, parang na-improve na sa result. Meron ka ng plan, meron na lahat-lahat. Yun, yun. Doon na papasok si actionable roadmap. So, baga i-implement mo na ang nabuo na from idea capture, data analysis, pattern discovery. So, iisipin mo as a users, isipin mo may mga ganyang flow sa loob ng ChatGPT or hindi lang kasi iba ngayon ChatGPT lang alam. Try to use other platform like cloud. So, try to explore that para almost similar naman pero may mga tools sila sa loob na pwede mong i-explore pa. So, hindi lang focus sa kasi kayo chat nyo lang tapos rumble na yung lumalabas sa ano. So, may mga apps sa loob. You can click them. Depends sa business ano mo. Kung paano. Para mas maganda yung result. Kumbaga, mas inorganize niya kasi pag gumagamit ka ng tamang structure at ano yung kiniklik mo ng mga apps dun sa loob ng AI. Kung ano yung tools na pwede mong gamitin. Hindi lang ChatGPT na i-generate mo video, ganyan. May mas maganda pa na pwedeng gamitin or na image generator para sa ano. So you can research naman sa what is the top image generator for social media, what is the top AI tools for video generate for marketing, ganun mga ganun. So yeah, there's a lot of AI na pwede mong gamitin. So then this is the from insight to action, the AI strategy loop. So dito siya umiikot yung mundo ng AI. They collect, they analyze, they predict, they execute, and he optimize the data from the collect. So then doon sa optimize, doon niya na-improve ang mga idea mo. Then from your idea, tutulungan ka ni AI para mas ma-improve yung idea mo para mas gumanda. Ito one of the AI
yung nakikita nyo sa screen ko, I use AI tools to um, tignan nyo, ang napakaganda ng result. Hindi lang nakakatakot na sa mga graphic designers na may mga kayang-kaya ng i-produce yung ganitong result para sa mga hindi marunong mag-design. So, parang ganito, one of my example, this is the strategy loop runs. Ako, designer ako, editor ako, pero gumagamit pa rin ako ng AI para mas gumanda, mas mapabilis ang gawa. So, yan. Scaling without limits. So, when you're using AI, huwag kang mag-limit lang na try to use AI, then improve para mas gumanda. Noon kasi traditional scaling hits wall, or AI-driven scaling learns, adapt, and accelerate, turning inner traction into exponential compounding growth. So dati hindi pa masyadong walang gumagamit. Ngayon, yung mga AI, nagko-connect na sila yan. So parang tinutulungan ni AI na itong tools na to, nililink niya dito. Tapos isang AI na naman, nililink niya yung program niya doon sa yung data niya dito sa kabilang AI. Ngayon, nagko-connect na sila lahat. So, mas gumaganda na yung flow ng AI for after 5 years. Tignan mo, mas okay na yung flow at ngayon, kayo na yung bahala na mag-execute at paano gamitin, paano nyo pag-aralan ng isang AI para mas mapaganda ang negosyo or uh, flow nyo sa mga tasks. So, it's very big help para sa generation natin ngayon. Noon, wala. Manual. Mahirap. So, yeah. So, the human plus AI partnership. So, baga, nag-ano na sila, parang assistant mo na kasi ang AI para mas, mas powerful, parang mas creative ka. So, hindi ka na nag-iisa sa team mo. Mas dumami pa yung skills mo. Ay, nag-iisa ka pa rin, pero mas dumami yung skills mo. Pero, kung ang business mo is, na mas, syempre marami kang client or ganyan-ganyan gusto mong other business pa na ganyan. So, try, hire pa rin. Like, train these people para hindi ka mahirapan as a business owner. Pero pag-aralan mo sa kanila na paano gamitin ng AI para mas mapadali, kasi yung isa sa client ko na sabi niya, always use AI para mas ma-improve, mas mapabilis. So, dati, nakakagawa kami ng 5 videos in a day, but right now, nahihit na namin na almost 10, 15, 20 per day ang mga tasks using AI. Pag mas madami pa yung users na gumagamit sa team mo, mas dadami yung result. Like 100 of videos kaya na namin i-produce using AI. So dati, yun, maliit lang. Ngayon, lumaki na yung produce result sa mas dadami na yung client na makukuha at maano mo, mabibigay mo sa kanila ng mga output, kumbaga. The more AI use, the more output you have. So that's tips. All right. Then, yeah, real world impact companies that made the leap. So 2 times faster decision cycle, 35% fewer failed initiative, 5 years of double-digit growth. So noon, eto mabagal from 2020 to 2024. Ganun pa rin. Pababa, bagsak, pantay lang. So try to use AI from 2020 to 2024. Tignan mo.
mas mapaganda at mayroon talagang result na mangyayari. So Shopify, Airbnb, AWS, HubSpot, Spotify, ginagamit na nila lahat ng mga other companies ang AI for now. Nag-evolve na lahat ng company today. So there's not left behind na. So there's engaging into AI. So sustainable growth is moving target. AI keeps up. Sustainable is in destination is continuous recalibration. AI monitors market shift in real time. Keep your strategy aligned with where the world is going. So yeah. So always moving target using AI. So always talaga. Para pag nag-grow yung kasi kayang-kaya mong kumita at humawak ng maraming client using this AI. So kung di nyo pa na-experience sa sarili nyo, pag nangyari yan at isipin nyo, tama to si Sir Gio. So kailangan talaga AI na yung kahit isa mo lang, one man stand na lahat, 5 people na gumagawa pero isa na lang tao ang gumagawa. So less ka na sa bayad sa pero ako for me kailangan ko ding magpahinga. So that's why I hire people to outsource my task and I can jump to another task. And the more tasks, the more AI you have, the more money you have. Correct? The more money generate. Then, yeah, your idea, AI-powered, infinity scalable. So, tandaan nyo to. The future belong to organization that combine visionary ideas with the intelligence to execute them at scale. That transformation start with one decision. So, hindi ko na, wala nang paligoy-ligoy pa. Kayo na bahala dyan. Kung paano i-execute ang AI. So, yeah. So, I have other into depth sa branding naman kung paano other PowerPoint but hindi ito may iano ko lang kasi ang branding sa business medyo mahirap siya as a business owner at pag nag-i-start ka pa lang. So you need para ma-attract ang mga client like for example Jollibee, McDo, may mga brand sila yan like sa mga yung mukha ni Jollibee kulay red, yellow, yun parang mga ganun stick sila sa brand na yun. Mga ganun ba? Starbucks, stick sila sa green and wood, mga ganun. So, ganun ng branding. Tapos, gagamit pa sila ng AI to generate the social media nila or sa mga tasks, tools. So, they're evolving and engaged using AI. So, I have a separate PowerPoint and if you want to contact me, kasi nag-go 101 ako for business brand. I'm talking clients, international client, and my local client din ako na I am helping them to improve their business to make engage na mas mapaganda ang brand nila para mas dadami yung client at may improve and mas mapabilis ang gawa using AI also. Then, yeah, I'm editing photos, videos, what you call this, website, gumagawa din ako ng website, social media page, from logo, cover, posting. So, you can ask me a question or send me an email para if ever na I can schedule naman. So, yeah. Then, yeah, thank you so much, guys. It's already 7:15. I think nagugutom na kayo at medyo ito lang kasi ito short explanation. Meron pa akong in-depth talaga na paano gamitin yung hygiene, paano ma-generate
from image to text to image, then image to generate the video. So ganun. Isa sa naging client ko is from US siya, tapos gumawa kami sa team ko, gumawa kami ng ako yung nag-direct, ako yung gumawa ng isang video na yun from idea to text, from text to image, tapos ginawa namin yung video. Yung video na yun is nag-promote dun sa toys this sa US na pinromote yung ano niya, business niya, kung paano sample ko may para mas so last My essence, me, Yeah. it's not a device, a new category of memorable, customizable experiences. What if identity can live beyond the body? Hi, Mom. Hi, Skylar. Good morning. It's Maria. It's Bee, your mom. What? She's my mom. She's talking. She's real. Mom. Yeah, I do. I love that toy. Why don't we plant a seed inside of that toy and play with that? so fast forward ko na guys. So isa yan sa Let's bring that naging client ko. Ito to see a image siya from idea ko, generate ko siya sa text, tapos generate namin sa image, tapos from image generate namin to video using tools ng mga AI. So ganun yan oh. From idea lang yan, generate ko siya from text to image, the image to yun sa video. So maraming tools na ginamit. So gumagawa kami ng ganitong all style. friends, family. If you want to promote your business, so I can help you also. My essence gives soulfulness. Not only can you So yan. So I think yun lang guys. Thank you so much sa sa ano na to. So thank you so much and magandang gabi. So think back to you. Miss Fibers, thank you so much. Ayan, so I'm back. So, maraming salamat no sa mga insights na share for tonight ng ating mentor, si Mentor Gio. So AI, actually let me share to you no my experiences din kasi aside from managing scale up and Nights of Online Marketers, I am also working with a client no na kung saan we are also making use of AI para mas mapabilis yung mga task no na ginagawa namin sa kanya. So, of course, yung ChatGPT, no, we are all familiar with that talaga. Kumaga parang dyan tayo mas na-introduce talaga, no? Kumaga parang nung nagamit natin si ChatGPT, parang doon natin mas naging familiar tayo with AI. Pero AI exists even like in the past, di ba? Because Facebook, for example, it is being run by what we call machine learning na AI. That's why yung Facebook feed natin, di ba, magkakaiba. Yung Facebook feed ko, different sa Facebook feed nyo. It's because we are being monitored by this ML or machine learning AI para mas alam no, ni Facebook kung anong ilalagay niya sa Facebook feed natin. Netflix also is using AI, YouTube, and almost all websites. Kaya matagal na talaga siyang nag-e-exist
ngayon lang talaga natin siya mas nagamit. Others will say, no, sabi nung iba, threat daw si AI, no? Parang I'm sure meron kayong mga nabasa na or napanood pa, no, na isang video sa social media account ninyo saying na threat daw si AI sa atin. Well, actually, hindi naman siya totally threat. Kumbaga para siyang if we are going to make some analogy or comparison, parang kagaya siya, medyo harsh lang yung example ko, no? Like for example, ang kutsilyo, di ba? Kutsilyo is considered as a tool. Di ba? Inimbento ang kutsilyo para mas easier yung pag-slice ng mga meat, ng mga karne, ganun, di ba? Pero pwede mo din kasing gamitin in bad ways ang kutsilyo, like killing someone, di ba? So, ibig sabihin, ang isang tool pwedeng gamitin para mas mapabuti, mas mapagaan ang trabaho natin. Pwede rin siyang gamitin the other way around. So, AI is a tool, no, the same with a kutsilyo, na kung saan, if you are going to make use of AI into its full advantage, kumbaga, titignan mo siya sa positive side niya, we can really benefit from it. Magiging threat siya kung gagamitin mo siya unethically or not the right way, kumbaga. Based on my experiences using different AI-powered na mga tools, so far, no, benefit ang nakukuha ko or advantages kasi mas napapabilis yung mga pwede naming gawin, no? In terms of doing business, so kung i-relate naman natin siya for smart business development, malaking tulong din yung AI. Like for example, sa isang business analysis na ginagawa ko, kasi I am also managing a small food hub dito sa aming location. So we are selling mga street foods, mga ganun ba? Mga siomai, yung kahit yung mga nakikitang paninda sa kalye ba, street foods, no? Tapos wala na kasi akong time to ask, no, or to do some research kung magkano ba yung costing ko. That's why ang pinaka best friend ko talaga dyan is si ChatGPT talaga, no, si AI. So, kumbaga, tatanungin ko lang siya. Like, if the cost of 30 pieces na ganitong item, tapos gusto kong kumita ng 30%, so magkano ang selling price ko? Tapos, syempre, magko-compute na yan siya for me. So, kaya hindi ko na kailangan ng calculator, hindi ko na kailangan mag-analyze. Mas napapabilis, no, yung decision in terms of doing business kasi someone is doing it for me. So again, very useful ang artificial intelligence, especially kung gagamitan natin siya the right way or in an ethical processes. Okay, so we are now on the point wherein the participants are now allowed to ask questions. If meron kayong gustong itanong, let me check the Facebook live streaming kung meron ba tayong mga participants sa Facebook Live. Kasi to those who are in Facebook Live can also ask questions naman din. Just utilize the comment section. Tapos, kami na lang ang magre-relay ng inyong questions sa ating mentor kung meron kayong gustong itanong. So you can ask now, pwedeng sa comment section if you are on Facebook Live, pwedeng dito sa chat box kung nasa Zoom naman kayo. And while waiting for questions, kung meron man, nakikita naman natin sa screen, sa right side ng ating screen, na merong QR code dyan, na kung saan the moment you will scan it, you will be redirected to the attendance sheet. So that's why we are encouraging the participants, live audience this evening, na mag-attendance kayo. So you can still ask questions no while having also the attendance. Sige. So yan.
So kung meron kayong tanong, i-leave lang ninyo dyan sa ating chat box ha. I will flash here. Wait lang, nasa kabila. Okay. So while you are doing the attendance, habang nag-attendance din kayo, and while we are waiting for questions then, let me share to you as well yung upcoming namin na mga webinars pa, especially for the month of July. Ayan, so nakikita nyo sa screen ngayon, this will be the entire schedule for the month of July. Baka kasi you are also interested to participate sa other webinars na meron kami. So we are done with the first webinar. This is actually our episode 80, no, dito sa Scale Up. And this is Business Development 107. So yung aming upcoming webinars, we have Records Management on July 8, Operations Management on the 11th, Education-related webinar on the 15th, Human Resource sa July 18, Professional Development specifically about conflict resolution and workplace relationship management. Sa 25 naman, Strategic Planning and Organizational Development. At yung pinakahuli namin for July, this is related to marketing. This is the 6th series under sa aming marketing na category, webinar on organic social media marketing management. So if you are interested to register, inilagay na lang din namin dito sa screen, no, yung link na pwede ninyong i-visit para makita ninyo ang schedule, pati ang registration form. Okay, so we are hoping na you will still join our upcoming na mga webinars. So since wala naman tayong questions na coming from our audience, so I believe we can now dismiss our session for tonight. So my final instruction, since iilan lang naman yung participants natin for tonight, for this webinar, we are going to email your certificate of participation tonight then. Okay, so hintayin na lang ninyo sa inyong email na ginamit when you registered. I-email namin yan sa inyo starting or after this session. So I am glad na meron na kasing someone, no, to assist me dito sa Scale Up. No, meron na tayong administrative staff that will handle mga processing of certificates, kaya we can now prepare and email the certificates of the participants ng mas mabilis na this time. So mamaya, no, hintayin ninyo sa email ninyo ang inyong certificate of participation. Kasama ng certificate is the link sa evaluation form. Okay, so we are also encouraging the participants na kapag na-receive niyo ang certificate, you will also fill up the evaluation form para naman we can identify ano pa ba yung mga gusto ninyong i-offer namin na mga topics or mga discussion, or baka meron kayong suggestions in order for us to improve more yung aming services. Kaya we are hoping na you will take time as well for the evaluation, to fill up the evaluation form. So again, maraming salamat, Mentor Gio, for accepting this invitation, no? Para maging mentor. Yan, para maging mentor or resource speaker for tonight sa ating Business Development 107. Sana makita naman tayo soon. Matagal tayo hindi nagkikita. So hopefully makabalik ka ulit ng Davao, no? Tapos magpakita ka naman. Pwede sigurong bawasan muna natin yung yaman mo. Sige. And of course, sa ating mga participants, maraming salamat din for joining us this evening. With that, ayan. So thank you for the excellent training. Thank you, Ma'am Dayan and Sir Giovanni Ayaldama. Thank you po
Maraming salamat din sa ating mga participants. So that's it guys for tonight's learning activity. Keep safe always, no? You can still be productive for the rest of the evening. God bless you all. Keep safe always. And always remember, we are your scale up partner. Goodbye, everyone. Goodbye, Mentor Gio. Good night. Good night, everyone. See you on our next webinar. Thank you.